Yo, what's up mga ka-Chismax, no? Samahan nyo ako sa ating mga latest chika, no? And updates. So, huwag natin patagalin, let's do this. Let's go! Eto mga ka-Chismax, no? Alam nyo ba, no? Ito medyo, karumal-dumal yung nangyari, no? And ako, personally, talagang nasyak ako, nakakaawa yung nangyari sa isang doktora na to, no? Walang iba si Miss Momita Dapna, no? Sa taga-India, no? Isang doktora. Could you imagine na ma-rape siya sa loob ng ospital, no? Na actually is just doing his work for 36 hours daw eh. And then she need to take a rest. Unfortunately, sa pagpapahinga niya na yun, may nangyari na ganamat yung krimen, no? She was raped, brutally raped, no? At yung nakuha sa kanyang similya ay 150 ml o 100 milligram. Could you imagine, ang isang tao lang daw, lalaki, naglalabas ng 15 ml. So therefore, gang rape ang nangyari sa kanya. Talagang napakaraming lalaing, alam mo yun, na namantala sa kanya ng rape, no? Talagang nakakaawa dahil, could you imagine, sa loob ng ospital, no? Nangyari yung krimen. Asan yung mga security doon? So therefore, baka taga dun talaga, no? Hindi natin alam, no? This was until this ongoing investigation, no? And later on, tabayan na natin tong justice for Momita Dapna, no? Taga Kolkata, India, 33 or 31 years old, no? I'm not sure about the age, pero the reason why I'm doing this one is to give justice, no? Dahil professional, doktora, no? Talagang ito nangyayari sa buong mundo, hindi lang naman sa India, no? Ito yung mga gang rape na ganyan, no? Talagang may mga asal demonyo talaga, no? Hindi na iiwasan yan. Pero kailangan mapanagot, no? Mapanagot yung mga gumawa nito, no? Ang balita nga, pati nga araw yung din, no? Mismo sa loob nagtatrabaho, no? Maraming magkakasabwat. Although yung iba raw umalis na, no? So hindi natin alam kung ano, talagang pag ikaw talaga na demonyo eh, siguro maganda kasi si doktora, no? At hindi maiwasan na may mga nagkakagusto siguro, no? Anyway, ito opinion ko lang, no? Opinion ko lang. Kailangan, no, maparusahan yung yung gumawa na ito, no? Hindi po pwede yung ganyan, no? Paliligtasin nila yung kailangan, we need justice for Momita Dapna, no? Na mabigyan ng kaulang pansin, kaukulang tamang investigasyon dito, no? Dahil syempre sa loob ng ospital. What? Yun. Wala security, wala safety, no? Siyempre pag sumigaw ka, I'm sure maririnig yan eh. Paano hindi narinig, eh, no? Kaya yun na nakakapagtaka dyan, mismo sa loob ng ospital, nandun yung mga gumawa niyan, no? Eh yun yung kailangan imbestigahan isa-isa. Ngayon, kung sasabihin nilang na napakalakas ng impluensya nila, eh hindi po pwede yan. Kailangan gawa ng kaya buong mundo na yanig dyan, no? That she need justice for that. Tumutulong ka na nga sa tao bilang doktor to save life, and then ikaw mismo gagawa nga ng kahalayan ng mga ganyan, no? Talagang nakapang-look mo. Okay guys, let's all watch this. Maraming mga doktor sa India ang humihingi ng tulong at hustisya para dito kay Doktora Momita Dapna na nagtatrabaho sa RJ Kar Medical College po sa India.
Isa po siyang intern doon na naka-duty na sa loob ng 36 hours guys. At dahil sa sobrang pagod guys, magpapahinga sana siya. Pero pagkalipas ng isang oras, tumawag po ang medical officer sa mga magulang niya na siya daw po ay nagpakamatay. At syempre, dali-daling pumunta sa hospital yung kanyang mga magulang pero hindi po sila hinayaan na makita ito at pinaghintay po sila ng more than 3 hours. At nung nakita po nila yung bangkay ni Dr. Debnat, doon po nila napagtanto na hindi po siya nagpakamatay. At ito po yung lumabas guys sa autopsy ni Dr. Debnat. So, nabali po yung kanyang leeg, nagkaroon po siya ng fractured sa leeg, nagkaroon ng injury sa labi, at nabali po yung kanyang pelvis guys. Siguro pinipilit na ibuka at doon po nabali. Sobrang nakakalungkot lang kasi akala natin sa mga palabas lang natin mapapanood yung mga ganito pero sa totoong buhay nangyayari po pala siya. Imagine guys, 150 ml na semen ang nakita sa loob ng kanyang katawan ang normal na nilalabas ng isang lalaki ay 5 ml lamang po. Sobrang dami pong tao ang gustong humingi ng tulong po para mabigyan ng hustisya itong si Dr. Momita Debnat. Sobrang nakakalungkot lang yung balitang to guys. Kasi doktor po siya, gusto niyang tumulong sa ibang tao. Pero may mga ganitong taong gagawa sa kanya. At alam niyo po ba na nasa 19 na tao na ang nahuli guys. Isa po doon ay ang mga doktor. May mga kabilang ding na doktor, may security guard, may mga medical officers. At hindi pa po matukoy yung iba. Sana po ipag-pray po natin na mabigyan ng hustisya itong si Dr. Debnat guys. Dahil sobrang nakakalungkot, lalong-lalo na po sa kanyang mga magulang. It was brutally murdered talaga. Talagang salbahe, mga demonyo yung gumawa nito, guys, no? Ito lang mga kakachismax, no? Kailangan imbestigahan nila, walang palakasan. Kailangan gamitin nila yung mga pananaliksik dyan, no? Kung ano yung mga dapat gawin, no? Whether ma-influensya yung kalaban, hindi po pwede. That's why kailangan ng justice dyan sa mga gawa ng krimen dyan. Kailangan makulong, no? Makulong, maparusahan. Siyempre, kawawa naman si doktora. Nananahimik yung buhay, biglang papahinga lang no? Grabe, guys, no? Masalimot talaga yung nangyari dito. Nagpapahinga lang dahil nga 36 hours na nagtatrabaho, no? Mismo doon sa pinahingain niya, doon pa siya mangyayari yung kahalayan, makakahayupa na pinagagawa sa kanya, no? So, guys, no? I hope we pray for her soul, no? Nabigyan ng justice ang kanyang nangyari, masaklap na nangyari, no? Hindi pa pwede yung kahit sabi mo ma-influensya yung gumawa na ito makakaligtas na, no? Kailangan maparusahan to, no? Anyway, we hope and pray, no, for the soul of Dr. Momita Dapna, no? I'm sure God, the truth will prevail, no? And the justice na hinihingi mo ay makakamtan, no? So, condolence sa pamilya na Dr. Momita Dapna, no? Kasigoy, no? Hanggang sa muli. Ito si Cesar Castillo Jr. Nagsasabing tirahin mo na yan. At baka tirahin pa rin ba until next time, Sigoy. Peace out.